Popondohan ng gobyerno ang pagpapaayos sa ilang nasirang simbahan noong lindol dahil itinuturing mga ito na National Historical Treasures. Ayon sa mga eksperto, mahina talagang disenyo ng mga lumang simbahan kaya gumuguho ito tuwing lindol. Gaya na lang ng nangyari sa Bohol at sa Cebu. Balitang hati ni Chino Gaston. Siyam na matatandang simbahan ang naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol sa Bohol at Cebu. Ilan sa mga simbahan, panahon pa ng Kastila itinayo, kaya naman itinuturing na National Cultural Treasures. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw katakatakang mahina talaga ang disenyo ng mga lumang simbahan tulad ng mga gumuho sa Bohol. It's actually putting stones one on top of the other to create a very thick wall and then buttresses to support the wall and then the roof. So you take one, everything goes. Ayon kay Architect John Joseph Fernandez, dagdag pa raw ang mabigat na bubong ng karaniway gawa sa tiles at suportado ng mabibigat na troso. Dahil wala namang mga bakal na susuporta sa loob ng mga pader, mabilis itong nabubuwal kapag may malakas na lindol. Ayon kay Architect June Palafox, Pangulo ng Philippine Institute of Environmental Planners, kung na-retrofit o napatibay lang daw sana ang mga lumang simbahan, maaaring nabawasan ang pinsala. Dapat magkaroon kaagad ng structural audit. Yung mga arkitekto, yung mga inhinyero, pwede nilang i-report na sa Public Works Secretary para magkaroon ng structural audit. Para hindi agad masira ng lindol, kailangan daw lagyan ng mga suporta tulad ng steel I-beams ang looban ng mga pader ng simbahan, gaya ng mga modernong building at bahay. Tsaka lang ibabalik ang mga orihinal na bato ng pader para maibalik sa dating anyo ang simbahan. Kaya magkaroon man ng lindol, ang bakal na suporta ang sasalo sa puwersa ng pagyanig. You know how fatalistic Filipinos are. So galing to sa simbahan ng ganito. At kung medyo may maganda pa siguro ang bunga, no? Pag may magandang molding, oy, maganda to sa bahay ko. So maybe local government could cordon off the area, especially the rubbles, para hindi mahirapan yung mga conservationists when they come and restore the building. Pero ayon kay Father Milan Ted Torralba, Executive Director ng Commission for Church Heritage, naniniwalang matibay ang pagkakagawa ng mga lumang simbahan. Ilang siglo na rin daw kasi itong nakatayo at maraming kalamidad na rin ang pinagdaanan. Sadya lang daw malakas ang lindol na tumama sa Bohol. Sort of expecting, no, dahil yung napag-alaman namin na may fault line, so we would know that plates will move, no? Merong geophysical movement. Malaking halaga ang kailangan para maayos sa mga nawasak na simbahang Katoliko. Pero ayon kay Father Torralba, hindi nalalagyan ng halaga ang kasaysayan at kulturang sinisimbolo ng mga simbahan. Base sa National Cultural Heritage Act of 2009, ang pagre-restore at pag-maintain ng mga simbahang itinuturing na National Historical Landmark o National Historical Treasures ay popondohan ng gobyerno para sa proteksyon, conservation at restoration nito. Ayon kay Attorney Trixie Angeles, sa 9 na simbahang nasira ng lindol sa Bohol at Cebu, 6 ang National Cultural Treasure. Kaya't ito ang prioridad nilang gastusan mula sa 28 million pesos na pondo nila para sa lahat ng itinuturing na National Cultural Treasure sa bansa. Ngayon pa lang, ayon kay Angeles, alam na nilang kulang ang pondong 28 million pesos. Sa tansya raw nila, Talubok at Baclayon Church pa lang, aabot na ng 100 million pesos ang kailangan para ma-restore. Pero pwede naman daw tumulong ang National Museum. Nagtanong na rin daw si Budget Secretary Florencio Abad kung magkano ang pondong kailangan. Chino Gaston, GMA News.